pakialam kahit binababoy kayo ng mga putang inang congressman nyo? Putang ina yung taga Luzon. Hinahamon kami ng taga Tondo pati taga Luzon. Mas matapang daw taga Tondo pati taga Luzon. Putang ina nyo. Bakit wala kayo ngayon dito? Ngayong binababoy kayo ng mga buwisit nyong mga congressman. Kung nagkataon na ang House of Representative ay nasa Mindanao, putang ina, matagal na yung pumutok. Kung ang Malacanang nagkataon na nasa Mindanao, putang ina, matagal na yung nasunog. E di putang ina ng mga taga Luzon na wala silang pakialam kahit binababoy na sila ng mga namumuno sa kanila. Tricycle driver, yung iba, yung mga hindi pumupunta dito. Tricycle driver, jeepney driver, Grab, lahat ng nagtatrabaho. Pag kayo ay hindi lumahok at nag-isa ngayon dito, kami na taga Mindanao pumunta dito, kayo wala kayong pakialam, putang ina yung lahat. Sundalo, pulis, estudyante, lahat ng mga Pilipinong nag-aral, hindi ba kayo nakakaintindi ng lingwaheng Tagalog o sadyang bobo lang kayo mga estudyante kayo? Tuwing pumapasok kayo sa school, 6 o'clock, ano ang ginagawa ninyo? Nasa flag ceremony kayo, nanunumpa kayo sa watawat ng Republika ng Pilipinas. Susundin ko ang tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapatan. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas na putang ina niyong lahat. Hindi niyo ba naintindihan yun mga tang-ina? Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas. Bakit walang mga estudyante dito? Bakit wala ang mga kabataan dito? Bigong-bigo, kung buhay lang ngayon si Dr. Jose Rizal, hindi niya sasabihin na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Bakit? Binababoy na po ang inang bayan. Binababoy na po tayo ng mga kongresista. Wala pa rin kayong pakialam. Ngayon, totoo nga ang kasabihan na ang kabataan ay laso ng bayan. Binababoy na tayo eh. Hindi nyo nakita yung nasa Nepal? Diba? Puro kabataan ng kumilos. Dito sa atin, nakaka-bad trip, ibang tama. No? Imbis na ipaglaban ng inang bayan, ay hindi sila sumasama dito. Kaya mga Pilipino, taga Luzon, kung totoong matapang kayo, kung totoo na kayo ay mas matapang kesa sa taga Mindanao, magsilabasan kayo at pasukin natin ang House of Buisit Cooks. Ito ang dahilan eh. Dito nagsisimula ang lahat ng korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Bakit? Yan yung nag-iimbestiga sa mga kapo nila magnanakaw. Yan ang sabi ni General Luna na may mas malaki tayong kaaway kaysa mga Amerikano, ang ating sarili. Diba? Si General Luna namatay ng may paninindigan. Pero yung iba dyan na pulis at general at sundalo namatay dahil tuta ng gobyerno. Si General Luna namatay para sa inang bayan. Namatay dahil sa prinsipyo at paninindigan, hindi dahil naging sunod-sururan siya sa mga putang inang namumuno. Yan ang katotohanan. Si General Goyo, tinamaan sa ulo, namatay siya dahil tuta siya ni Emilio Aguinaldo, na si Emilio Aguinaldo ay tuta ng Amerikano. Si General Luna, pinapatay nila, namatay siya dahil sa paninindigan niya at prinsipyo niya. Hindi gaya ng iba dyan, binababoy na nga eh, nakasanla na ng ATM eh, naghuhulog ng SS, pag-ibig, kinakain lang ng mga pinoprotekta nila, wala pa rin silang pakialam. Ay, naku, Ginoo. Diba? Kaya ito, ang pangit ang mga mukha nila eh, mga mukhang burat. No? Akala ko dati, nung maliit pa ako, ang buhaya nasa tubig lang. Ang buhaya ang kinakain, mga karne, mga tao. Pero iba na pala ang buhaya ngayon. Ang buhaya ngayon, ang kinakain, tao.
Ay, pera ba? Hindi. Ang buhaya ngayon, hindi na nasa tubig, nag-uupisina na. Hindi na tao ang kinakain. Trilyon-bilyon na ang kinakain. Kaya ingatan natin. Baka pati yung mga barya sa bulsa natin, kainin pa ni Zaldico at ni Martin Romualdez. Yang dalawang yan ang pinaka-putang inang congressman. Yang dalawang yan ang pinaka-buwisit na congressman. Matikman nyo sana ang galit ng taong bayan sa inyong mga putang ina nyo, mga buwisit kayo, mga gago kayo, mga hinayupak kayo, mga hampas lupa kayo, mga insekto kayo. Yan. Ikalanin mo, tricycle driver ka, 24 hours kang namamasada, nagpapakalusaw sa init ng araw at ulan, para lang may mapakain ka sa mga anak mo, para lang may pangpakain na sa pamilya mo, para may pangbaon ng anak mo sa eskwelahan. Tapos, kung sumingil ang gobyerno sa'yo, triple. Di ba? Magtrabaho ka sa KFC, sa McDo, tangina. Sahod mo, minimum, 525. Pagkasahod mo, kukuha ang SS, pati pag-ibig, 1,700. Pagkuha mo ng sahod mo, 200. Naghihintay ang utang mo sa tindahan ni Aling Neneng. Iyawa na yan. Diba? Pagbili mo, estudyante ka ng lapis, sahod na naman ng putang ina yun. Pagbili mo ng notebook, pera na naman ng putang inang yon. Pagbili mo ng sapatos, putang ina, nakakain na naman si Martin Romualdez sa Zaldico. Habang ang mga estudyante na nasa Pilipinas, lumulusong sa baha sa Balintawak, lumulusong sa baha dito sa Quezon City, dito sa Luzon, sa Baseco, sa Tondo, sa Pier, lahat, Bacoor, Balintawak, parang dagat pag umuulan. Mga tao hindi makapagtrabaho sa magaganda. Yung mga binoto pala nating politiko nasa ibang bansa. Nung namatay ang mga tao sa Bicol dahil sa bagyo, putangina, si Zaldico nasa USA kasama ang mga anak niya. Oh, ang sarap ng buhay. Mga Pilipino ngayon, alam ko may mga nag-aaral na estudyante, walang baon, nagtitiis, walang makain. Pero tignan niyo yung anak ni Martin Romualdez. Nasa ibang bansa ngayon nag-aaral. Magkano ang tuition fee niya? Magkano ang pera niya every month na dumarating sa kanya? 10 million. Sarap ng buhay, mabalian ka sana ng buto. 10 million. Kaya, mga kapatid, huwag na tayong magbingi-bingihan. Huwag na tayong magbulag-bulagan. Kung ako si Cardo Dalisay, hindi ako mag-shooting ngayon, putang ina. Ano na ko pupunta sa Malacanang, sunugin ko yan. Bakit? Bakit ako mag-shooting? Eh, napakalaki ng tax na binabayad ko eh. Kung ako si Willie Rebelebe, isarado ko muna ang wawawin. Sabihin ko, mga kababayan, lahat ng sasama, 5,000, sunugin yan. Diba? Diba? Bigyan ng jacket yan. Eh, wala kayong pakialam sa bansa nyo. Wala ba tayong pagmamahal sa kapwa natin Pilipino? Dahil ba kayo ay natutulog sa mga di-aircon? Dahil ba kayo ay natutulog sa magagandang mga bahay? Sa mga hotel? Dahil ba kayo ay nakakondo? Dahil ba kayo ay nakakotse? Mga Pilipinong mahihirap, gumising na tayo. Ni hindi nila naranasang mamasada ng 24 hours eh. Ni hindi nila man nasubukan magtrabaho ng 12 hours na minimum wage lang ang sahod eh. Ni hindi nila nasubukan magtanim sa bukid eh. Ni hindi nila nasubukan pumila sa ospital. Putang ina, pag tayo nagkasakit at hinospital, yawa na yan. Emergency room, pinapapila ka ng mga yawa. Yan. Ang daming Pilipino ngayon namamatay dahil sa sakit. Nasulok ba ng mga gobyerno at kongresista ang mga nasa taas ng bundok na namumuhay? Napuntahan ba ng mga congressman at nasa gobyernong nakaupo? Ngayon, sorry kung i-mention ko to ha. Humihingi ako sa inyo ng paumanhin, patawad kung ma-mention ko ito. Merong isang taong napakaingay dati sa social media. Siya daw ang magiging boses ng Pilipino.
Kamanggagawa Party List. Kung nanonood ka sa akin, Congressman, Kamanggagawa Party List, putang ina mo. Asan ka na ngayon? Bakit natahimik ka? Asan na yung mataas na sahod? Sabi mo sa amin dati, boses ka namin. Sabi mo sa amin dati, tataasan mo ang sahod namin. Sabi mo sa amin dati, tutulungan mo kami. Dati nakikita pa kita sa rally eh. Ngayon ako na lang nagrarally eh. Saan ka na? Saan na yung mga party list na binoto natin? Wala na! Wala na! Saan na yung mga kabataan party list? Gabriela party list at iba pang mga sektor? Pumunta na kayo dito, magkaisa tayo. Dahil tayong mga Pilipino ay parang walis tingting na kailangan magtipon-tipon sa iisang goma para mapatapon at mapatalsik ang mga basura. Kung ang walis ay magkakawatak-watak, 5-5, 10-10, igalagay mo sa goma, kahit isang basura, hindi niya kayang patalsikin. Pero pag ang walis nasa isang goma, tiyak, kahit ang basura ay may putik, may lupa, kaya niyang patalsikin. Kaya tayo ay iisa. Tayo ay isang kulay. Diba? Ang lahi ko'y kayo manggi, Pinoy kung ako ay tawagin, sa isip, puso't damdamin, Pinoy. Pinoy tayong lahat mga Pilipino. Hindi ka kakamping, hindi ka Duterte, hindi ka Dilawan, Pilipino ka. Iisang kulay tayo. Magkaisa tayo. Bakit kailangan natin maglaban-labang mga Pilipino? Dahil sa isang politiko na sinusuportahan natin. Naranasan ba nila ang naranasan natin? Saan na ang mga idol ninyo? Saan na ang mga kulay ninyo ngayon nagrarally kayo? Nandyan ba sa harap mo? Alam nyo, ang isang leader ay parang bundok. Mataas yung bundok eh. Pag umulan, ang bundok ang unang mababagsakan ng ulan. Pero tignan niyo yung bundok. Lahat ng nasa tubig na nasa bundok, binababa niya. Ganun dapat ang leader. Pag may dumating sa bulsa mo, pakainin mo ang nasa baba mo. Kaya ka nga leader eh. Hindi basihan sa pamumuno ang putang inang barong na suot-suot ng mga yawang kongresista ngayon. Hindi basihan sa pamumuno na may mansyon ka. Gumising tayo sa mga utak natin mga Pilipino. Iboboto ko yan, abogado yan, bright yan, matalino yan. Bright yan, magaling yan magnakaw. Subukan mong bumoto ng isang politikong bobo. Tignan ko kung magnanako yan. Magiging loyal lang sa mga Pilipino. Bumoto ka ng abogadong congressman, putang ina, magnanako yan. Kaya nga bright eh, magnanako yan. Ano? Ganito na lang ba gagawin natin habang buhay? Ipapamana natin sa mga anak natin ng mga politikong mga buhaya para ang mga estudyante ngayon, pag next generation, magnanakaw rin. Aba, hanggang maaga pa mga kapatid, buksain na natin to. Bumili tayo ng gasolina, surugin natin yan, pera naman natin yan eh. Matakot tayo sa kanila. Pag-eleksyon, yung mga yawa na yan, kahit sa kanal pinapasok, ako po si Congressman Zaldico, number 2 sa boto, iboto mo ko. Ako po si Martin Romualdez, number 28 sa boto, iboto mo ko. Ako ang boses mo. Kahit sa mga eskinita pinapasok, kahit tain ng aso na tatapakan. Ngayong nanalo, pumasok pa sila sa eskinita. Pumunta ka sa opisina ni Zaldico, opisina ni Martin Romualdez, o kahit opisina ng kahit na sinong congressman. Sasabihin sa'yo ng putang inang security guard, kumuha ka ng appointment. Wisit yan. Kumuha ba kayo ng appointment nung nilapitan nyo kami mahihirap? Diba? Hindi. Kumuha ba kayo ng appointment nung kinausap nyo kami na iboto namin kayo? Diba? Hindi. Tapos ngayon kailangan namin kayo, Congressman Zaldico, pakiusap, bigyan mo ko ng isang amoxicillin, panggamot lang ng sugat ko. Sasabihin sa'yo ng sekretary niya, kumuha ka muna ng appointment. Amoxicillin lang eh. Appointment pa. Diba?
Kahit sinong politiko dito lapitan natin, wala silang pakialam sa atin. Yung ayuda na binibigay nila, hindi nila pera. Pera natin yan. Mas malaki pa yung nakurakot nila. Bigyan ka ng 5 kilong bigas, 5 lata ng sardinas, may chocobam, may Milo. Thank you, Congressman, ang bait mo. Pera natin yan. Mas malaki pa yung nasa bulsa niya. Wala tayong kakampi dito kung hindi ang mga kapwa nating Pilipinong mahihirap. Wala tayong makakasama sa laban kung hindi tayo. Kailangan nating magkaisa at mag-unity para mapatalsik natin itong mga buhaya. Bakit pa natin hihintayin ng 25? Kung pwede namang wakasan ngayon, patatagalin pa ba natin ang paghihirap natin? Patatagalin pa ba natin ang paghihirap ng inang bayan? Ayun na. Di ba? Lumabas na kayo dyan sa mga bahay ninyo. Yung mga natumatay dyan, lumabas na kayo dito. Yung mga tayo niyo, balutin ninyo dito. Itapo natin dyan sa mga yawa na yan. Tayo na. Kung kahapon, pagdating ni Zaldi ko dito, pati si Martin Romualdez, kung may ilang ako, putang ina, itapong ko sa harap ng kotse niya. Pasalamat siya, mineral water lang ang hawak ko. Kung may martilyo ako nun, wala akong pakialam kung makulong. Masarap naman sa kulungan eh. Paupo-upo, pahiga-higa. Hoy, preso, may pagkain na. O, ay, kain ka. Pagkatapos kumain, tulog ka. Patawag ako ng utak hipo na congressman na si Abante. Sabihin niya, Kuya Park, patawag ka Kuya Park, iimbestigahan ka namin Kuya Park ngayon. Bakit mo sinasabing utak hipon ako? Totoo naman eh. Kasi kung hindi utak hipon si Congressman Abante, abay hindi na ginagawa yung gagawin niya ngayon. Biruin mo, may baha dito sa Luzon, palpak ang flood control, ang iniimbestigan Mindanao. Diba? Bakit ko sinabi na si Abante na appointed son ng COMELEC na si George Garcia ay utak hipon? Kasi alam nyo ba mga Pilipino, ang hipon, naghalo ang tae pati utak na hindi na kayang paghiwalay ng tama at maligaya ni Abante. Yan. Kaya kung ipatawag nila ako dyan, papasok ako dyan. Kung i-contempt nila ako, okay man, kay may aircon man dyan sa House of Representatives. Yan na, relax. Diba? Hindi ba nakakatakot makulong kung ang pinaglalaban mo ay tama at katotohanan at lahat naman tayo mamamatay. Ano pang kinakakatakot mo? Mauuna nga lang tayo. Pero susunod din sila. Yang si Zaldi ko, pag namatayan, tatawagin sa impyerno pati si Martin Romualdez. Sabi nila, saan ang taga Mindanao? Kami po, kami po. Buhaya ba kayo? Sabi ni Satanas. Sabi niya, buhay kami pero konti lang. Sino dito si Zaldi ko pati si Martin Romualdez? Ituturo natin. Ayan sila, yung mga buketi na yan, yan sila. Yan. Lalabas na siya ngayon. Okay, ngayon gawin natin to, barbecuein natin. Yung kukunin ko, itlog ni Congressman Abante at si Zaldi ko pati si Martin Romualdez. Kukunin ko yan, babarbecuein ko. Kukunin ko rin ang mga ngipin nila. Kasi yung mga ngipin nila walang ginawa kung hindi kumain ang kaba ng bahay ang putang inang mga congressman na yan. May kaso ba sa pagmumura? Meron ba? Wala. Kahit meron, mas masahol pa sa pagmumura yung pagkain nila sa pera ng taong bayan. Diba? Ay, awa na yan. Akalanin mo yung pera nating binabayad natin sa buwis? Yung mga anak nilang piling prinsesa, piling hari, nagpapakasarap sa pera natin. Tignan mo sila Jela Alonte, ang yabang sa live sa TikTok. Jela Alonte, putang ina mo. Ganda mo Ganda ng kutis mo Yung nagpaganda sa'yo, tang ina mo, pawis ng Pilipino, gago. Yung aircon mo, pangbayad mo ng kuryente, pangbayad mo ng tubig, pangturok mo dyan na putang inang balat mo para pumuti ka, pera at pawis ng Pilipino. Si Claudine ko, putang ina mo rin. Yan ang mga kaibigan ko. Shout out sa inyong mga yawak, kayong mga magnanako, kayong wala, kayong hampas lupa, kayong mga insekto, kayong mga inayupak kayo. Yan, sarap magmura. Dapat lang natin silang murahin. Alam niyo kung bakit? Karapat-dapat silang murahin. Kung papiliin ako kay Zaldi, papiliin ako kay Diskaya, pati si Alice Guo, alam niyo kung sino pipiliin ko?
Si Alice Guo. Si Alice Guo, isang Chinese. Pero walang gutom sa banban nung panahon niya. Nagpatayo pa nga siya ng eskwelahan para sa mga Pilipino na sa taas ng bundok eh. Kumuha nga siya ng mga private teacher para turuan ng mga katutubo sa taas ng bundok eh. Pero pinakulong siya at pinagtulungan siya ng mga putang inang utak hipon. Tignan mo si Diskaya, Pilipinong-Pilipino habang binabaha ang mga Pilipino, bumili pala siya ng 28 na mga kotseng napakamamahalang putang inang Diskaya. Habang ang mga bata sa Balintawak lumalangoy. Ang lalim ng tubig. Aba, ang sarap. Binili ko tong kotseng ito kasi may payong. Eh di awa pa. May payong-payong ka pang nalalaman. Ang Pilipino lumulubog na eh. Diba? Ang dami nating utang sa Pilipinas eh. Umuutang nga tayo ng asa. Di ba? Pag tayo, tignan niyo kung paano pinapahirapan ng gobyerno ng Pilipinas. Pag nagnakaw ka, sasabihin, magnanakaw, ikulong ka agad yan. Pag humingi ka, sasabihin, wala ka sa katawan mo, tamad-tamad mo magtrabaho ka. Pag nagtinda ka, pag vendos ka, nagtinda ka na nga lang ng barbecue, pati kwek-kwek, ikinuha pa ng MMDA. Bakit kinukuha ng MMDA ang mga vendors natin? Kasi wala silang kinikita eh. Walang sahod ang mga gobyerno. Bakit? Gusto nila, dun ka sa building magtinda para merong tax na ibabayad. Diba? Ganyan tayo pinapahirapan. Napanood yung isang lalaki. Nagnakaw ng isang bigas dahil pumasok siya sa grocery store. Kinulong ka agad. Grocery store ang pinasok niya pero hindi niya kumuha ng pera. Bigas ang kinuha niya. Ibig sabihin, yun lang yung paraan para kumain siya eh. Kaya yung nasasakupan ng lalaking nagnakaw ng bigas, putang ina nang namumuno doon. Ngayon, kinulong siya kaagad. Walang investigasyon, walang due process, kinulong kaagad. Ngayon, isang Pilipinong mahirap nagnakaw ng isang bigas, kinulong kaagad nang walang investigasyon. Congressman na napakarami nagnakaw ng trilyon-trilyon, bakit hindi nakukulong ngayon ang mga buwisit na kontraktor at politiko ngayon? Pag tayong mahirap, kulong ka agad eh. Pag tayong mahirap, walang investigasyon eh. Pag silang namumuno, nagnakaw trilyon-trilyon, alam niyo ba kung magkano ninakaw nila ngayong 2025? 6.320 trillion ang kinain ng mga nasa loob na yan. Habang tayo wala, sila nagpapakasarap sa pera natin. Yan ang kinain nila ngayon. Eto, binuo ang kumiting ito hindi para sa Pilipino. Binuo ang kumiting ito hindi para gumawa ng batas para sa mahihirap. Binuo ang kumiting ito para pagtakpan ang mga nakawan nila sa gobyerno. Yan ang katotohanan dyan. Ngayon, ano ba ang investigasyon na kailangan nating hanapin, Mr. President? Mukhang mas matalino pa yung mga Pilipino kaysa sa congressman na mga ito eh. Ano pa ba ang klaseng investigasyon? Si Diskaya, sinabi na ho niya kung sino yung mga magnanakaw. Mention na. Si Congressman Toby, minention na rin niya kung sino ang mga magnanakaw. Si Congressman ko, pati itong si Daldico, pati si Martin Romualdez, mention na. Ngayon, hindi pa rin sila nakulong. Kasi pinalitan nila ang Senate President para saan? Para paikutin ang mga Pilipino. Para tayo ay lituin. Hanggang sa matapos ang taong ito, abutan tayo ng December, walang napapanagot sa kanila. Yan. Pinapaikot tayo ng mga to. Yan. Abante. Malapit ng babagsak ang ulan. Kaya lumangoy ka na ng patras, huwag pabante. Yan ang dapat sa'yo. Diba? Gumising tayo sa katotohanan, mga Pilipino. Hindi pa siyan sa pamumuno ang sikat pati ang pera. Yan ang mali sa ating mga Pilipino. Tuwing eleksyon, binibigyan ka lang ng 1 kilong bigas at 500 pera, binuboto mo na siya. Mababawi niya yun. 1 month lang na sahod niya, bawing-bawi niya yun eh. Isang project lang, triple niya ang kakainin nila eh. Diba? Gumising tayo.
Huwag tayong magpalinlang. Huwag tayong maniniwala sa matatamis na salita ng mga kontraktor at politiko na namumuno sa atin kung ang kapalit nito ay ang paghihirap ng taong bayan. Hindi tayo dapat tatakot sa kanila. Bakit? Yang bakod na yan, pera ng taong bayan yan. Etong highway na to, kahit sirain pa natin yan, pera naman natin yan eh. Kaya bakit tayo matatakot dito sa mga yawa? May palabas na naman na buhaya oh. Oy, security guard, i-check nyo yung ano ha. Yung mga lalabas sa buhaya. Ingatan nyo lang, baka makagat kayo. Baka pati sahod nyo, kunin nila. Kayo rin, magsisi kayo. Yan? Kaya, halika ito. Magsalita ka nito, para akong boses. Ano yan nakasulat dyan? Akala ko Marcos. Hindi pala, Marco. Halika rito, kababayan. Ito po ang ating kababayan na boses ng sambayan ng Pilipino ng kababaihan. Ito po ay kontra korupsyon. Ito po ay walang pangkulay, walang pamumulitiko. Ito po ay pagkakaisa ng Pilipinong mahihirap na sawang-sawa na sa korupsyon. Okay po, marami pong salamat. Magandang araw po. Ang saldi ko at mga libos-libis, mga magnanakaw at napakasasa sa taxpayers na magagawa. Ang mahirap ay tayong mga taong bayan. Isang mahirap, isang kahig, isang tuka. Nagdurusa tayo sa baha at may namamatay pa dahil sa baha at nagkakasakit pa. Walang ospital at walang pambayad sa ospital at walang pambili ng gamot. Ito po ay totoo po ito. Naranasan po namin ito. Samantalang yung mga mayayaman sa mga magnanakaw sa Kongreso, may pagkalalagyan din kayo. Huwag tayong mababahala dahil mapalad tayong mga nahihirapan at malinis ang ating pamumuhay. Lumakad tayo na walang inaagrabyado sa kapwa at lumalaban ng patas sa buhay. Kakampi natin ang Panginoon. Ang politiko na magnanakaw sa kaban ng bayan, tambalos-los, ko, mga congressman, mga buhaya, sangkot sa flood control ghost project. Lahat ng nagagawang masama ay kapalit ng kaparusahan. Ang gaba ay di magsaba, nasa Bible yan. Kung ano ang itinanim nyo, yun din ang aanihin nyo darating araw. Sabi sa Matthew 25:46, itataboy ang mga ito sa kaparusahan na walang hanggan, impyerno. Mga hangal na mga kurap. President at dalawang mga buhaya na hawak ng budget sa kaban ng bayan. Tambalos-los, saldiko, gaba ay di magsaba, darating ang araw. Mga congressman nakikinabang sa kaban ng bayan, kahantungan nyo ay kapahamakan at itatapon kayo sa Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Hindi man kayo managot dito sa lupa at forever kayong mananangis at maghihirap sa kabilang buhay. Mga politikong magnanakaw, huwag kayong magpagkampante sa ang gumagawa ng masama ay mapapahamak dahil sa kanilang Panginoon ay ang walang iba kundi si Diablo na mapanlinglang at mapanlinglang sa kapwa. Pumilos na ang Panginoon. Pinahintulot niya ang bumaha sa iba't ibang dako ng ating bansa. Nagsinungaling si BBM sa sunan niya na 5,500 flood control. Pinagmayabang puro kasinungalingan. Kaya nagalit ang Panginoon at ilang araw mula na nagsalita siya sa suna ay bumagyo. Kawawa ang mga kababayan nating mga namamatayan dahil sa kanilang kasakiman sa pera. Taong bayan ang nahirapan.
lumabas unti-unti ang kanilang mga baho. Ito na ngayon. Hindi man natin agad-agad matagumpayan, ngunit kumikilos ang Panginoon, maniwala tayo, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Lahat sila ay may magkakalagyan. Kumilos na ang baha sa Manila, pero flood control sa Davao ang sinisili.